So let's open our Bible po sa John chapter 4 verses 39 to 42. The title of our message this morning is Ang Tagapagligtas ng Sangkatauhan, the Savior of the World. We are going through a series of studies sa Book of John na ang theme ay Believe. So, maghintay po ako. Verse 39 of John chapter 4. At sabay-sabay po nating tingnan ito. Nandiyan na kayo? If you don't have Bible, the church, our church has Bible. So give Bible po sa mga nakakalam kung saan ang ating Bible. Please give those nga hindi po alam kung nasaan ang ating Bible para makapalo rin po sila. And you know, that's the beauty sa pagiging born again Christian. Dili kita nakadepende sa preacher, nakadepende kita sa Bible. Amen. That's why it's important nga may dakita kalugaringon nga mga Bible. So verse 39, inilig ko po ang bawat isa na tumayo at follow nyo po ako habang binabasa ko ang scripture natin ngayong umaga. Verse 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Maaari na po kayong umupo. So, gaya ng babaeng Samaritana, dito sa nabasa natin, kapag nakilala mo si Kristo, then you will share about Him sa iba, ang tungkol sa Kanya sa iba. At ang ginawa niya sa buhay mo. And ang pagkikita at karanasan ng babaeng Samaritanang ito kay Jesus ay nag-transform hindi lamang sa buhay niya kundi maging sa buhay rin ng mga tao sa kanyang community. Nakilala niya si Kristo at pagkatapos she was excited na sabihin sa ibang mga tao tungkol kay Jesus. Isn't it ganito dapat? Kung nakilala mo si Kristo, mga kapatid, church, hindi ba dapat ganito? Kung kilala mo na si Kristo, na excited ka, na ipakilala rin siya sa iba, kung nakilala mo ng Panginoon sa buhay mo. Now, you will notice dito sa binasa natin na ang pag-ibig at kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Dineclare ng mga Samaritan na si Jesus ang Savior of the world. Sinasabi nito sa atin na He is not only Savior sa particular na group. The plan and redemption of God ay para sa lahat ng tao. He loves everyone and nais niya ang lahat na lumapit sa Kanya. And you will notice dito na ang paniniwala ng mga Samaritan na hindi nakabase lamang sa patutuo ng babae ito sa pagkilala kay Jesus. Hindi nila nais na naniniwala lang sila dahil may nagbahagi dahil sa patutuo lamang ng babae ito. But mismo sa kanilang sarili, nagkaroon sila ng personal na encounter sa Kanya. And this is what God wants sa bawat isa sa atin. Hindi lang na makilala mo siya, kundi maranasan mo rin siya sa iyong buhay. Now, allow me to give you the whole na nangyari so that you will know the whole story bago natin tingnan ang bersikulo na binasa natin. So this is what happened dito. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay John. And nalaman ito ng Panginoon bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo kundi ang kanyang mga alagad. So umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. And ang sabi ng teksto, kailangan niyang dumaan sa Samaria. And alam na natin in advance dahil mayroong isang babae na nangangailangan ng kaligtasan.
Dumating siya sa tinatawag na Sychar sa Samaria upang magpahinga sa tabi ng balon. And habang ang mga disciple ay pumunta naman sa bayan para bumili ng pagkain. Habang siya nagpapahinga, then may isang babae mula sa bayan nang dumating para mag-igib ng tubig. And so si Jesus, humingi siya ng mainom. Nasyak ang babae sa request ni Jesus dahil ang mga Hudyo ay hindi nakikisalamuha sa mga Samaritan. Bakit sinabi ito na babae? Well, if you will go back sa history, nahati po ang Israel kasi back sa history dati kaharian ang Israel sa dalawang kaharian. Ang hilagang kaharian na tinatawag na Israel, ang unang tinatag ang kabisera nito ay sa Shechem, isang ginagalang na lugar sa kasaysayan ng mga Hudyo. And later on, ito ay nalipat sa tuktok ng burol ng lungsod ng Samaria. Now, in 722 BC, sinakop ng Assyria ang Israel at dinala ang karamihan sa mga tao sa captivity. Pagkatapos, dinala ng mga mananakop ang mga kolonistang Hentel mula sa Babylonia, sa Kuta, Aba, Hamat at mula sa Sheparbim. Upang sila manirahan sa lugar na ito, dinala ng mga dayuhan ng kanilang mga Diyos-Diyosan na sinimulang sambahin ng mga natitirang Hudyo. So may mga natitirang Hudyo sa lugar na ito and nagkaroon ng intermarriages. Nag-asawa ang Hudyo, kumbaga nag-asawa ng ang believer. Samantala, sa katimugang kaharian ng Huda, so nahulog sa Babylonia ito noong 600 BC, and dinala din ang karamihan sa pagkabihag sa lugar sa Babylonia. But after 70 years, may mga survivors na bumalik sa Jerusalem. They were allowed to go back sa kanilang homeland, and mayroong 43,000 na pinahintulutang bumalik sa Jerusalem. And itong mga tao na naninirahan ngayon sa dating hilagang kaharian, ang mga Samaritan, ay they are not approved sa pag-uwi ng mga pure na mga Hudyo sa Jerusalem. And they tried na pigilan na maging nation sila. And on their part, they hate pure Jews. Kasi nagkaroon na kasi sa kanila ng intermarriages. Hudyo nag-asawa ng pagan. At nagkaroon na ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. And that's why hindi sila nakikisalamuha. Hindi nakikisalamuha ang mga Hudyo sa mga Samaritans. Now, back in our story dito sa John chapter 4, sumagot si Jesus, kung kilala mo lang kung sino ang iyong kausap, then hihingi ka sana sa akin ng mainom. And sa unang pagkakarinig ng babae, literal ang kanyang pagkakaunawa niya. And so, tinanong niya siya kung paano niya makukuha ang tubig kung wala siyang balde. So, Jesus explained na ang tubig na inaalok niya ay hindi literal. In verse 13, tingnan niyo po, sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Is it literal? Hindi po literal. Hindi na mauuhaw kailanman. Ang tinutukoy niya na tubig na iniaalok niya sa babae ito ay hindi literal, kundi ang buhay na walang hanggan. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw. Hindi na ako pumarito upang sumalok. Muli, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Ouch! Sakit. Totoo nga ang sinabi mo. So sa isip ng babae, si Jesus ay isang propeta. Pagkatapos binanggit niya kung paano sumasamba mga Hudyo sa Jerusalem, and then ang mga Samaritan ay sa Mount Gerizim.
Sumagot si Jesus na hindi mahalaga kung saan ka sumasamba, babae, o kung ikaw ay Hudyo, kundi ang pagsamba sa tunay na Diyos in verse 23, subalit tumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang nagpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. So, nang nakabalik ang mga disciples, alam niyo ang kanilang mukha nila, na-shock sila na kinakausap ni Jesus ang babaeng Samaritana. So bumalik ang sa bayan ng babaeng Samaritana, sinabi niya sa mga tao na alam ni Jesus ang aking mga kasalanan. Alam ni Jesus ang aking mga ginawang mali. Alam ni Jesus ang lahat sa buhay ko. Walang maitatago. Maraming ang babaeng Samaritana na nagbabagagi sa mga tao tungkol sa kanyang sin kasi alam nga ni Jesus ang kanyang buhay na kung saan it's not usual na i-share mo ang iyong sin. Ngunit sinabi dyan sa verse 39 na maraming Samaritan sa bayang ito ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuo, sa witness ng babaeng ito. So again, dahil sa patutuo ng babaeng ito, maraming Samaritan ang naniwala kay Jesus. This is the second time na sinabi about sa grupo na naniwala kay Jesus. Remember sa John chapter 2 verse 23, the first group, if you remember, naniwala ang isang grupo ng tao sa araw ng Pasko dahil sa himala na ginawa ni Jesus. Naniniwala sila dahil gusto nila si Jesus na maging genie. Bigyan mo kami ng aming mga kahilingan, mga wishes, Jesus. At hindi nila gustong maging Savior. Si Jesus, hindi nila gustong mabago ang kanilang buhay. Ang gusto lang nila ay prosperity. But when it comes sa kasalanan, they don't want to talk about it. Now, back in our verses na binasa natin, una, yung personal na testimony, personal na patutuo ng babaeng ito, tingnan natin. Now, usually, ang patutuo ng mga kababaihan ay medyo hindi tinatanggap sa kultura ng unang siglo, wikang testimony, but maaring dahil sa pag-amin ng babaeng Samaritana sa kanyang kasalanan at sa kanyang patutuo na alam ni Jesus ang kanyang mga kasalanan, it caused to those hearers na maniwala sa community, mula sa community ng Samaria. Ito yung patutuo ng babaeng Samaritana. Ito yung sinabi niya. Simple sinabi niya. Sinabi niya sa mga tao, sinabi sa akin ni Jesus ang lahat ng aking ginawa. Alam ni Jesus ang lahat ng tungkol sa babaeng ito. Maraming Samaritan sa bayan ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babaeng ito. Ang kanyang mga sinabi tungkol sa kalaman ni Jesus sa kanyang buhay nagkaroon ng impact na kung saan nagdulot ng paniniwala ng mga kapwa niya, mga Samaritan. It's not her intention sa kanyang patutuo na ipahiya ang kanyang sarili. Her only desire is to point people to Jesus. Hindi niya sinikap dito na maka-gain ng favor sa sinuman o maramdaman ng mga tao ang pity, pagkaawa sa kanya. At hindi rin natin makikita dito na dinidepensa niya ang kanyang kasalanan na para bang walang nagbago sa kanyang buhay. It could be nga nagsalita siya sa kanyang mga maling mga desisyon sa buhay para i-point ang mga tao, ang kanyang main na purpose is to point the people to Jesus, to the Savior. Ito yung dahilan ng kanyang pagbabahagi ng testimony niya. And naniniwala ko na mayroong kaibahan na ngayon sa pagitan ng babae na nandoon sa balon at sa babae ngayon na nagbibigay ng testimony niya about kay Jesus. And most of the time, when people share about their testimony, people share testimony, usually ang sinasabi nila, dati masama ako, ito yung ginagawa ko, ngunit ngayon, mabait na ako, mabuti na akong tao, ito na yung ginagawa ko. Remember, na ang testimony, pagpapatuto sa ibang tao, hindi dapat, it's not about you. It's about God at sa kung anong ginagawa niya sa buhay mo. Remember, simple at
powerful na testimony. Ang powerful na testimony ay hindi patungkol sa iyo, kundi patungkol sa Diyos at ginagawa niya sa buhay mo. Hindi natin nabasa dito sa testimony ng babaeng Samaritana na ito na sinabi niya na, gagawa na ako ng mabuti ngayon. Nakagawa ko ng ilang mga hindi magandang desisyon noon. Ngayon, hindi na ako gumagawa nito, hindi ko na ito gagawin. But, I believe na transform ang buhay ng babae ito. I believe na bago ang kanyang buhay, hindi ito dahil sa anumang ginawa niya, kundi ito'y bunga ng pananampalataya niya kay Kristo. Mayroong transformation. Ang tanging bagay na nag-transform sa kanyang buhay ay nang nakilala niya si Jesucristo sa buhay niya. Nagkaroon ng transformation. And God bless that testimony with beautiful result. Ano yung resulta ng itinuro niya ang mga tao sa lalaking sinabi sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa about sa kanyang buhay? Naligtas sila. Naligtas ang mga taong sinabihan. So, she shared about Jesus. Yun lang yung binahagi niya. Lahat, alam niya lahat ng ginawa ko. Yan lang yung binahagi niya. Hindi masyadong inspiring na testimony. Maaaring hindi malinis, planchado, ang kanyang pagsasalita, hindi ganap na handa dahil siya ay baguhan. Remember, baguhan pa lang siya na believer. Ngunit, hindi siya naghintay ng pagkakataon na pakinggan muna siya bago siya mag-share sa ibang tao. Napansin nyo? Hindi siya muna sinabi, pwede ba makilala kita? Anong pangalan mo? Hindi natin mababasa na naghintay muna siya ng opportunity o nagtanong ng mga pangalan para maka-in sa pag-share about kay Jesus. Siya ay nakipag-usap agad sa sino mang tao na nakikita niya at makikinig. Sinamantala niya ang pagkakataon. Salungat ito sa mga taong nag-iisip na ganito dapat ang strategy. Bago ka magpatotoo or mag-evangelize, dapat may plano, may formula. Pero walang strategy sa babaeng ito. When she shared about Jesus, walang formula, walang strategy, pagpaplano para maibahagi ang kanyang testimony, ang patotoo. Ang kanyang ginawa lang ay pinuntahan niya ang mga tao and then she shared it kaagad about kay Jesus. Most of the time, we think na before the Lord can use you, before the Lord can use me, kailangan muna natin ng mahabang pagsasanay. Kailangan muna ng magkaroon ng formula, tamang salita, perpektong presentasyon about sa gospel. Ngunit hindi ito alam ng babae ito. Napansin nyo? Hindi niya alam ang ganitong bagay pagdating sa pagbabahagi ng gospel. Ang mapapansin natin dito, ibinahagi lang niya ang tungkol sa kanyang karanasan kay Kristo. Nagkaroon kasi siya ng encounter kay Kristo. Karanasan. At mamaya ito yung pangalawang punto. Hindi lang dapat na makilala mo siya, dapat magkaroon ka ng personal encounter talaga sa kanya. Marami mga tao na kilala si Kristo pero walang personal na encounter. And you will know what I mean mamaya sa pagtingin natin sa passage natin. Minsan, ang pinakamabisang paraan ng pagbabahagi is just to share. Just to share. I-share lang ang iyong karanasan kay Kristo at ang ginawa ni Kristo sa buhay mo. The only need is your willingness. Church, ang tanging kailangan lamang ay ang iyong willingness na gamitin ka ng Diyos. Hindi mo kailangang pakadalubhasa. Ang kailangan lang ay willingness na gamitin ka ng Diyos. Ang pagkakilala mo kay Kristo ay kailangan talagang may kahulugan sa buhay mo. Meaningful talaga na nakilala mo si Kristo. Kasi kung meaningful na nakilala mo si Kristo sa buhay mo, then you will share your faith to others.
You will share about Him sa ibang tao kung meaningful, makahulugan si Kristo sa buhay mo. Lahat tayong may mga kaibigang hindi naniniwala at iniisip natin, if I only have opportunity na makapag-share, yung palaging hinihintay natin, naghihintay tayo ng perfect na pagkakataon hanggang sa tumagal na ang pagiging Kristiyano na hindi nag-share. Tumagal ka na hanggang sa matagal nang wala kang naibabahagi kahit ano about kay Jesus sa kahit sinong tao. The truth is, kailangan mo lang i-open ang iyong bibig, magsalita tungkol sa Panginoon at hindi mo kailangan na maging mahusay at kahanga-hanga. Church, just open your mouth and tell others about Jesus. If you're faithful sa Diyos and willing na gamitin niya, then you will see the work of God sa buhay mo. Makikita mo pagkilos ng Diyos. Kahit baguhan ka pa lang, I think, and in fact, I've seen it. May mga baguhan pa lang, pero grabe ang passion sa pag-share. Pero nakakalungkod, ang mga dating matagal ng Kristiyano, nanlalamig. Matagal na sila pero sila pa ang hindi aktibo sa pag-share about kay Jesus. Again, you don't need to go through a long training dahil hindi ito nakasalalay sa galing ng tao. Hindi ba ito ang makikita natin dito sa binasa natin? Observe, notice, yung binasa natin, baguhan pa lang itong babaeng ito. Dito sa versikulo na binasa natin. Walang kinalaman ito sa iniisip ng iba. You should be, eloquent sa pagsasalita. Magaling na magsalita. Ang Diyos ay kumikilos po. May ginagawa siya sa puso ng mga nakakarinig habang nagpapatotoo tayo sa kanila. Habang nagpapatotoo ang isang ordinaryong tao. But again, be careful. As you share testimony, as you share the gospel, remember, it's not about you. It's not about sa tao. Ito po ay tungkol kay God at sa ginawa niya sa buhay mo at ginagawa niya sa buhay mo. Naintindihan niyo po? Amen? Verse 41, sabi po dito, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang kanyang simpleng testimony, patotoo, na nagdala ng maraming tao kay Jesus. Ang patotoo niya, kilalanin niyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko or nagawa ko. Walang healing crusade. Sila, lumapit kayo sa altar at kayo'y makakatanggap ng kagalingan. Walang ganito. O walang pagbibigay ng premyo, okay, ang nanalo ay makakatanggap ng isang motor, makakatanggap ng kotse. Walang ganito. At hindi siya nag-share ng testimony, nagbahagi, na nagmamalaki about sa nagawa niyang mabuti at maganda. Ang kanyang testimony sa buhay niya it's all about kay Jesus. So, sabi niya, alam ni Jesus ang ginawa kong mga pagkakamali, ang mga kasalanan na ginawa ko. Hindi siya nahihiya na malaman ng mga tao ng kanyang mga maling desisyon. Wala siyang pakialam. Ang focus niya ay nakasentro pala, ang kanyang testimony nakasentro kay Jesus. So yung mga tao, if you notice, na-intriga ang mga tao, gustong puntahan si Jesus, salungat sa ine-expect natin. Tingnan niyo po ng mabuti. Ito po, tingnan niyo mabuti ang binasa natin. Tandaan niyo, kung babalikan natin, isiniwalat ni Jesus ang nakakahiyang buhay ng babaeng ito. And isipin nyo, gustong puntahan ng mga tao si Jesus? Maring isipin, may mag-isip na isang tao mula sa crowd na ito.
Kung pupunta ako kay Jesus, then ma-expose ang kasalanan ko. Kung pupunta ako si Jesus, then maisisiwalat ang kasalanan ko. So gusto mo bang makilala ang taong maring ilantad ang lahat ng iyong ginawa? Nakita nyo? Nakita nyo po? Ngunit, nang narinig ng mga taong kanyang testimony, pinuntahan nila si Kristo. Gusto nilang makilala si Kristo, si Jesus. Gusto nilang makarinig mula sa Kanya. Gusto nilang matuto mula sa Kanya. Kaya inanyayahan sila ni Jesus, inanyayahan nila si Jesus for 2 days na manatili sa kanilang lugar. This is the beauty of testimony ng babaeng Samaritanang ito. Sinabi niya sa mga tao, puntahan nyo ang lalaki nagsabi sa akin lahat ng nagawa ko, sa lahat ng nagawa ko. Puntahan nyo mismo para sa inyong sarili. Hindi ba kamangha-mangha kung paano ginamit ni God ang simple na patotoo ng babaeng ito? Minsan may maririnig tayo when it comes about sa pag-share ng gospel. Ito yung sinasabi, be careful ha, pag mag-share ka, ito yung strategy, na hindi ka maka-open ng tao, huwag kang magbahagi tungkol sa kasalanan. So, ano lang, puro lang pagpapalain ka ng Diyos pag sumunod ka sa Kanya. Ibibigay niya mga pangangailangan mong pinansyal kapag sumunod ka sa Kanya. Yun lang ibahagi mo. But, pagkatapos natin mabasa dito kung anong ginawa ni Jesus, direkta na ibinunyag ni Jesus kung anong buhay ng babaeng ito. Tinanggap ng babae ito, she admitted nga na siya ay nagkasala, at pagkatapos ay pumunta siya sa bayan upang hayagang ibahagi sa mga tao nangyari sa kanya. Remember, when we share about the gospel, when we share the gospel sa mga tao or testimony, ang Panginoon ang nagtatakda ng resulta. Dapat tayo sa ating part, manalig lang tayo sa Kanya. Di ba sabi ng Bible, siya ang Lord of harvest. And dito sa binasa natin, may harvest. Ang Panginoon ang naglalapit, nagdadala ng mga tao papunta sa Kanya. What you only need to do is step out in faith. Step forward sa pananampalataya. I-share ang gospel sa iba. I-share si Jesus sa ibang tao. Tayo, mga instrumento lang ng Panginoon para i-reach out ang mga nalilinggaw ng landas. At siya ang kumikilos sa puso ng mga nakakarinig ng gospel. Isn't it, ito yung makikita natin sa verse 41? Sabi dito, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Church, remember, hindi ka o ako ang kailangan ng Panginoon, o hindi ka o ako kailangan ng Panginoon, ngunit through His grace at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ginagamit niya ang ordinaryong tao to bring others sa Kanya, upang ilapit ang ibang tao papunta sa Kanya. Verse 42, tingnan nyo, pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Nang nakilala nila si Jesus, alam nila na si Jesus ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Napakahalaga nitong itong salitang ito na tinukoy nila si Jesus bilang Savior of the world. Bakit? Again, nabasa pa lang natin na nais ng mga Samaritans na mag-stay si Jesus sa kanilang lugar. But remember na hindi nakikisalamuha ang mga Hudyo sa mga Samaritan. Sa simula't-simula ng kasaysayan ay kinasusuklaman na ng mga Samaritan ang mga Hudyo at ganoon din ang mga Hudyo sa mga Samaritan. Kinasusuklaman nila ang both ways. Ngunit sa puntong ito, notice, sa binasa natin, they requested Jesus to stay sa kanilang lugar. At ginawa ito ni Jesus. Jesus did not allow na ilayo siya ng kanyang pinagmulan na lahi at paniniwala mula sa kanila, and also ng kanilang pinagmulan na lahi at paniniwala na lumayo siya sa kanila. Remember, sa verse 19, sinabi ng babaeng Samaritana kay Jesus, Ginoo, napansin kong ikaw isang propeta.
Ngunit ngayon, if you notice, hindi na siya tinitingnan na isang propeta lamang o spiritual na guro. Tinawag na siya dito ngayon na tagapagligtas ng sangkatauhan. That means na si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas ng mga Hudyo o ang tagapagligtas ng isang particular na grupo o lahi ng mga tao. Siya ay tagapagligtas ng sangkatauhan. Notice, sangkatauhan. They realize na si Jesus ay hindi lamang isang Savior, kundi Savior nila. They realize na hindi lang ang babae sa balon ang nangangailangan kay Kristo. Kahit sila mismo, sa kanilang mga sarili, they realize na kailangan nila si Kristo. Ginawa ni Jesus ang nais nila, ang request nila na mag-stay and makipag-usap sa kanila ng mga kaaway ng mga kalahi niya. So, ang pag-ibig ni Jesus ay para sa lahat. Remember, sangkatauhan. World, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Siya ay Savior ng sangkatauhan. And I want to remind you, church, na itinuwid ni Jesus ang pamumuhay at paniniwala ng babaeng itong ngunit. Hindi lang ito ang ginawa niya. Siya rin ay loving at patience, nag-spend time sa kanila, sa babaeng ito at sa kapwa niya, mga Samaritan. Hindi lamang siya naabag sa babaeng Samaritan, kundi ganun din sa mga kapwa niya, mga Samaritan. Hindi siya umiwas sa pagsasabi ng pagtotoo, ngunit he spent time sa kanila, sa mga taong ito na sincero na pakinggan siya. Sincero na makita at mapakinggan siya. Hindi niya linayuan ang mga taong ito. Si Jesus is nag-stay kasama ng mga Samaritan for 2 days. And you know, the lesson here is, minsan ang pinakamagandang paraan para just to show our love to the people is to give time sa kanila. Spend time. If you don't have time, especially sa ministry, then perhaps you don't care sa kanila. So, Jesus spent time for 2 days para makasama ang mga Samaritan to minister sa kanila. So, if we care sa mga tao, sa mga naliligaw ng landas, if we care sa kanila, then we will spend time sa kanila. Yung that saying niya, wala ko time sa ministry. Wala ko time para magministeryo. Wala ko time para mag-reach out ng lost. If you care sa ministry, if you care sa mga mahal din ng Diyos, you will spend time and you will make way. You will make a way para may share about kay Jesus. Church, napakaraming mga tao ngayon naliligaw ng landas. Tingnan nyo na lang sa lugar nyo, sa bahay nyo siguro, sa mismo sa inyong kapitbahay siguro. Maraming naliligaw ng landas, walang direksyon ng buhay. And you know, na sa buhay mo hindi ka tinalikuran ng Diyos. Hindi ka linayuan ni Jesus kahit na makasalanan ka. Kahit na marami ka mga problema, hindi ka tinalikuran ni Jesus sa iyong buhay. Sa halip, pinalaya ka ni Jesus mula sa kasalanan. Tinulungan ka ni Jesus sa lahat ng iyong mga problema. And so, ang pag-stay ni Jesus sa kanila for 2 days, it shows na mahal niya mga taong ito kahit na ang pinagmulan nila ay marumi. Para sa mga Hudyo, pinagmulan nila ay marumi. Kahit na ang mali ang kanilang paniniwala. But, notice, tingnan nyo, Jesus is here para sa kanila. He spent time to set them free from darkness because He loves them. He cares. He cares sa mga taong ito. Now, let's go back sa pagpapatotoo. Church, ang iyong personal na patotoo ay hindi dapat magtapos sa ako ay makasalanan. Sabihin mo sa mga tao na ikaw ay isang makasalanan at sabihin mo rin, ngunit, tingnan mo kung anong ginawa ni Kristo sa aking buhay. May pagkakataon kang i-share sa iba ang iyong story tungkol sa natanggap mo na kapatawaran, biyaya
kalayaan mula sa kasalanan na naranasan mo sa pamagitan ni Kristo. Nagpapatotoo rin tayo about sa kadakilaan ni God. Ang iyong testimony patotoo ay hindi tungkol lahat sa iyo. Ito ay tungkol sa Diyos at kung ano ang kanyang ginawa at ginagawa sa buhay mo. Ang iyong patotoo ay dapat lamang na turo ang tao kay Jesus na tagapagligtas ng sangkatauhan. And He can save them. Amen? He can save them mula sa kanilang mga kasalanan. Na makilala yung Samaritanang ito, si Jesus, nagbago hindi lamang ang kanyang buhay, kundi maging ang buhay ng ibang tao sa kanyang community. Na makilala niya si Jesus, nagresulta sa buhay niya ito na magpatotoo about kay Jesus. Maraming mga tao ang nakakakilala rin sa Panginoon, ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng sangkatauhan, naniwala din. Maraming nadala sa Panginoon. So ang mga Samaritan ay naniwala kay Jesus, sinabi nila talaga, ito si Kristo. Ito ang Kristo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Nais ni John na malaman natin na ang mga Samaritan na linalayuan ng mga Hudyo, sila ang unang tumawag kay Jesus na tagapagligtas. Bagamat sa simula ay dumating si Jesus para sa mga Hudyo, para sa iligtas sila mula sa kanilang mga kasalanan. Ngunit siya ay tagapagligtas, ulitin ko, hindi lang ng mga Hudyo, kundi ng mga Samaritan din. Lahat ng mga Hentel, tagapagligtas ng sangkatauhan. Nang sinabi dito na tagapagligtas ng sangkatauhan, hindi ito nangangahulugan na lahat ng tao ay maliligtas. Ang ibig sabihin nito ay ang kaligtasan ay para sa lahat. Ngunit ang makakatanggap ng kaligtasan ay ang mga nanampalataya lamang sa Kanya. Amen? Ang makakatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ay ang tumanggap sa Kanya at naniwala. Now, from personal testimony, let's go to personal encounter. So, sinigurado, back in the story, sinigurado ng mga tao sa Samaria kung totoo ba ang patotoo ng babae ito. So what did they do? Para sa kanila, ang patotoo ay kailangan ng evidence, pagpapatunay. Ang kanilang pagsigurado na totoo ang sinasabi ng babae ito ay mismo na marinig nila ang salita ni Jesus. Ang patotoo ng babae, hindi ang final authority, ang isang taong nabago ang buhay. Yes, mabisa siya, mabisa ang kanyang testimony sa pagdadala ng mga tao kay Kristo. However, maraming tao mga kailangan rin na magkaroon ng personal na pagkilala at personal na karanasan kay Jesus. Hindi yung second-hand faith, but mismo na magkaroon siya ng personal na encounter sa Panginoon. Ulitin ko, si Jesus nag-stay sa mga Samaritan for 2 days, nagturo, naglingkod sa kanila. And ang mga talatang ito ay nagpapakita ng lalim ng personal na karanasan nila kay Kristo. Naranasan ng mga Samaritan ang kanyang mga turo at presensya sa maikling panahon. But nagkaroon ng pangmatagalang impact sa kanilang buhay because sa kanilang personal na karanasan kay Jesus. Nang nakilala nila mismo sa kanilang sarili na siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. So, ang babaeng Samaritana ay naging instrumento para sa pagpapahayag sa kapwa niya mga Samaritan tungkol kay Jesus. At siguradong nabago rin ang buhay ng mga taong ito na nagkaroon din sila ng personal na encounter o karanasan kay Kristo habang nagbiministeryo si Jesus at naririnig nila sa kanilang harapan mismo at nagtuturo sa kanila. Hindi lang karanasan sa kaalaman. Hindi lang karanasang kaalaman tungkol sa Kanya ang natanggap nila, kundi personal na naranasan nila mismo ang Panginoon sa kanilang buhay. So nagkaroon ng mga tao sa Samaria ng paniniwala. Hindi sila nagkaroon ng paniniwala, pananampalataya, batay lang sa patotoo ng babae, kundi mula sa patotoo ng babaeng ito, it goes beyond, lampas pa hanggang sa naging malalim pagkilala nila kay Jesus. It is a kind of faith na lampas pa sa pagsang-ayon lamang sa naririnig natin. Yung baga,
Yung ganitong ilustrasyon. Yung baga, palagi ka lang nakikinig, pero gusto mo magsalita ang Panginoon, maranasan siya, binubuksan mo ang Bible, pag uwi mo sa bahay, gusto mong makilala pa siya, hindi lang pag-araw ng Linggo, Miyerkules, gusto mo ma-encounter mismo ang Panginoon sa buhay mo, kaya binubuksan mo ang iyong Biblia, kahit nasa bahay ka na. Gusto mong marinig siya, gusto mong maranasan siya sa buhay mo. At nagkaroon ka ng personal na encounter talaga sa Kanya. Ito yung isang uri ng pananampalataya na hindi lamang pagsang-ayon sa narinig natin. Kailangan natin pahintulutan ng Panginoong mismo, Panginoong Hesus mismo, mangusap at pumasok ang presensya niya sa buhay natin, ang kanyang mga salita na baguhin ang ating pananampalataya at ang ating buhay. Jesus wants you to come to Him at maranasan ang kanyang grace. He encouraged you na naisin mo na magkaroon ka ng personal na karanasan sa Kanya. Listen to His words. Open your Bible kahit nasa bahay ka. Allow Him. Allow His Word. Allow His presence. Allow the Holy Spirit na baguhin the way ng iyong paniniwala. So, ikaw mismo nais mong makilala siya ng deeper at magkaroon ng encounter sa mundong ito na kadalasang mayroong division, pagkabahagi. He wants us to know na kay Kristo na mayroong unity and salvation para sa lahat ng mga nanampalataya. Siya ang Savior ng sangkatauhan. Dahil niya na mas magkaroon ka ng mas malalim na kaunawaan. And He invites you na magkaroon ng personal na relasyon. Personal relationship that transform lives. Bumabago ng buhay. So church, this is the application that I want you to see. This is the application that we need to live sa pamuhay sa ating buhay. Magbahagi ka sa ibang tao ng iyong pananampalataya. Tell others about Jesus. Diba? Yun yung natin, two things yung ginagawa natin. Know Jesus and make Him known. Kilalanin mo si Jesus at ipakilala mo si Jesus sa ibang tao. Again, ulitin ko, church, know Jesus. Ang iba, hanggang doon lang know Jesus. Hindi dapat ganoon. Know Jesus lang. Know Jesus and make Him known. Pakilala mo rin siya sa iba. Don't stay sa karunungan lamang about kay Jesus. Naisin mo na magkaroon din ng personal na encounter, karanasan. Na makilala mo siya by heart. By heart. Maraming mga tao dito lang, pero dito, by heart, walang malalim na relasyon. Walang personal na encounter. Personal na pagkilala, dito mayroon. Personal na karanasan, dito sa puso. Wala silang time. Hindi niya nais na makilala mo siya by knowledge, but by heart. Maranasan mo ang kanyang biyaya at ang pag-ibig sa buhay mo. That will result transformation sa buhay mo. Magdudulot ng pagbabago sa buhay mo. And after that, sa encounter mo sa Panginoon, personal na karanasan mo, akayin mo ang iba. Dalhin mo rin ang iba kay Jesus para makilala nila siya sa kanilang buhay at maging kanilang tagapagligtas. Tanggapin siya at manalig sa Kanya. God wants us to know Him at maranasan natin siya sa ating buhay. Maranasan mo siya sa iyong buhay. Siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. And church, kung may kasalanan sa iyong buhay, kilala ka niya. Kung mayroong mas nakakakilala ng higit sa iyong sarili, ang Panginoon, kilala ka niya. Alam niya lahat sa buhay mo, gaya ng babaeng ito.
At kung nais mong maligtas, just come to Him. Come to Jesus. Tawagin mo siya. Ililigtas ka niya. At babaguhin ka niya. Romans chapter 10 verse 13, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Before I close in prayer, I think hindi ko pa na-share ang testimony ko dito sa, ang testimony ko. Let me correct that testimony about sa kabutihan ng Diyos, kadakilaan ng Diyos. So, dito sa church natin. So, let me give you a brief testimony. So, lumaki ako sa isang pamilya, napaka-religyoso, tapat sa reliyon. Itinuro sa amin, sa simula't simula pa, na manatili sa reliyon na nakagisnan hanggang sa huling hininga. Itinuro sa akin ang pagdarasal sa mga santos, pagkumpleto ng mga sakramento, at paggawa ng mabubuting gawa dahil ito raw ang magdadala sa iyo sa langit. Bukod sa lumaki na sa pamilya na napaka-religyoso, tinuruan din ako magtrabaho ng husto upang matugunan ang aking mga pangangailangan dahil sa kahirapan. So, ang pinagkakakitaan namin ay kopra, nilalagay sa isang sako, dinadala ito gamit ang isang loof o tinatawag na saklit. Na I know na alam nyo to. And so, ito yung pinaka-headgear ko sa pagdadala ng higit 50 kilos mula sa bundok. Ganito ako kumita noon. Pagdating sa aking relasyon sa aking magulang, I love my mom, but I hate my father. Dahil sa pagkakalulong sa sugal. Ilang beses kong nakita na umiyak ang aking mother dahil sa katigasan ng ulo ng aking ama. Naging rebelde ako. Ayaw kong umuwi sa bahay. Kasiyan ako sa mga barkada, spending time sa mga friends, paglalasing, and I tried cocaine, marijuana, dahil sa mga problema na gusto kong takasan. So, and then, fast forward, hiniling ko sa aking mama na lumipat ako sa San Joaquin because I hate my father. Tinulungan niya akong lumipat, and then naghanap kami ng bahay na maupahan. Nakakita kami ng maliit na bahay na nipa sa San Joaquin National, harap ng San Joaquin National High School. Malapit lang sa school. Ang tirahan namin, and nakilala ko ang pinsan ko. She is worship leader sa Youth for Christ San Joaquin. One day, she invited me na dumalo sa youth fellowship. Sumama ako sa kanya. I go to church sometimes, and when I go to church, hindi yung tao na sincero. I go to church just for fun. So, gusto ko lang mag-enjoy. Yan yung, di ba? Yun, kung ano ang sa youth na, like, kung motibo mo lang pagpunta sa simbahan just for fun, yun din, naranasan ko, just for fun. But never na pinagsisihan ko. Hindi ko pa pinagsisihan ang aking kasalanan. And there are times na nagsisimba na lasing. One time, mayroong pangyayari sa buhay ko na humingi ako ng biyaya ng Diyos kasi muntik na akong mamatay. Binigyan pa ako ng isang pagkakataon ng Diyos. Binigyan niya ako ng isa pang buhay. Again, fast forward na naman, nakilala ko ang Panginoon. From pagiging tapat sa reliyon, ay ngayon, relasyon na sa Panginoon. At tapat ang Diyos sa relasyon namin. Siya bilang aking ama at ako bilang anak niya. So, now, though hindi perfecto, ngunit may pagbabago at lumalago sa aking relationship sa Kanya. Naglilingkod at mayroon ng freedom. Inalayan niya ako mula sa alak, droga, kasalanan sa pamagitan ng Kanyang salita, kapangyarihan ng Banal na Espiritu at higit sa lahat sa pag-ibig ng Diyos na ipinahayag niya sa cross at nagpapatuloy araw-araw. Sa paglipas ng panahon, sa awa ng Diyos ay gumaling ang galit sa puso ko sa aking ama. Nagawa ko na rin masabi sa aking tatay, I love you, by the grace of God, dahil sa pag-ibig ng Diyos na naranasan ko. Hindi pa siya born again ngayon, but I keep on praying for him. But my mother is already born again Christian. Active siya sa isang Christian church sa Manila. Sa kasalukuyan, as you can see, patuloy akong naglilingkod sa biyaya ng Diyos at sa awa ng Diyos sa pamagitan ng
ministry na ito, Youth for Christ, dito sa Youth for Christ Karayman. And ang talatang paborito ko sa buhay ko ay ang Jeremiah 29:11. Sinabi niya, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabuklasang punong-puno ng pag-asa. So, to me, itong versikulo na ito na ministeryo sa akin na anumang pinagdaanan ko in the past at maging pagdaanan ko sa future at kung ano man ang pinagdadaanan ko sa kasalukuyan, itong versikulong ito ay nagre-remind palagi sa akin that God is in control at mayroon siyang magandang plano at magandang layunin sa buhay ko. At ganun din sa buhay mo. Amen? So again, church, let me encourage you. Know Jesus and make Him known. Tell others about Him. Amen? Just share kung anong ginawa ni Kristo, ginawa ng Diyos sa buhay mo. Makikita mo, naggagamitin ng Diyos ang testimony in a powerful way. Let's pray. Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, pinaalala mo sa amin na magbahagi ng naranasan namin na kabutihan mula sa iyo at kadakilaan mo sa aming buhay. Sa mga naliligaw ng landas. Ang iyong ginawa sa cross lamang ang makakapagbigay ng buhay na walang hanggan sa mga naniniwala sa iyo. Ang iyong ginawa lamang sa cross ang makakapagpabago ng buhay sa tao. Salamat sa ginawa mo doon sa cross at sa iyong biyaya at habag at sa iyong kadakilaan. At salamat na narinig namin ang iyong salita at ipinagkatiwala mo sa amin ang iyong salita, ang mabuting balita, upang ibahagi namin ito sa mga naliligaw ng landas, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Hiling ko na gamitin mo ang bawat isa na naririto, hipuin mo ang bawat puso, na maging willing na gamitin mo na ibahagi ka sa ibang tao at sa ang iyong ginawa doon sa cross para sa sangkatawan upang sumampalataya rin sila sa pamagitan ng pagkilos at pangungusap ng Banal na Espiritu sa mga taong ito na nakakarinig ng tungkol sa iyo at sa iyong kadakilaan, tungkol sa iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen.